Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, pag-usapan natin ang isang interview ng GMA broadcaster na si Emil Sumangil. Ayan, nahaharap nga po sa isang napakalaking kontrobersiya itong GMA broadcaster na si Emil Sumangil dahil sa pagtutok nito sa issue po ng nawawalang mga sabongero. Sa GMA 7 po ay in-interview ni Emil Sumangil ang nagpakilalang witness, testigo sa pagkawala ng mga sabongero. Saan na napunta ang mga ito? Buhay pa ba ang mga sabongero? Kung ito po ay patay na, nasaan ang mga labi? Matapang po na binanggit ni Julie Dondon Patigonan alias Totoy ang mga taong involved sa nawawalang mga sabongero. Diretsahan po niyang idinawit sa krimeng ito ang business tycoon at ang kanyang law partner na si Gretchen Barreto, si Mr. Atong Ang. Binanggit din po ni Totoy ang ilan sa mga kapulisan na involved sa nawawalang sabongero. So ayon kay alias Totoy ay ibinaon o itinapon sa Bulkang Taal ang mga biktima. Isang bagay na kung saan ay paano natin masusuri, paano natin malalaman, paano natin makukuha ang mga buto ng mga bangkay na ito kung ito po ay nasa bulkan, mga kaibigan. Isang pangyayari po yan na mahirap pong patunayan, mahirap din pong malaman kung ano po ang totoo. So, eto na nga mga kaibigan. Si alias Totoy o si Dondon Patidongan ay tumakbo po bilang mayor. Tumakbo po bilang mayor sa Barobo, Surigao del Sur. Ngunit siya po ay natalo. Ang kalaban po niya ay si Ronnie Martesano na nakakuha po ng total votes o estimated total votes na 15,991. Samantalang si Julie Dondon Patidongan ay nakakuha lamang po ng botong 15,545. Kung titignan po natin, ito pong si Julie Dondon Patidongan ay tumakbo po sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito po ay alyansa. Ito po ay partido ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay? So, di umano ay natalo sa eleksyon itong si Patidongan, which is true, natalo po siya. Sa kanyang pagtakbo bilang mayor, siya po ay nagkaroon ng napakalaking utang. Siya po ay nalubog sa napakalaking utang. Humingi daw po siya di umano ng tulong kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto at sa iba pang personalidad. Subalit, hindi po siya tinulungan. So, medyo malalim po ang issue na ito. Naaalala ko noong panahon po ni Matubato. Si Matubato po ang testigo o tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Sa naging pahayag po ni Matubato noon ay itinuro po niya ang mga bangkay ng mga biktima di umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itinuro po niya kung nasaan ang mga labi, ang mga bangkay. So sa madaling salita, hinukay po, pinuntahan po ng mga otoridad ang mga labi, ang mga bangkay na yon. Hinukay ang mga buto at dinala sa Amerika para masuri ng isang forensic expert. So, totoo na mayroong nahukay na mga buto-buto doon sa lugar na binanggit ni Matubato. So, dinala po sa Amerika upang masuri ng isang forensic expert ang mga buto na yon. At the end of the day, yung mga buto na yon, mga kaibigan, ay hindi po buto mula sa katawan ng tao, kundi mga buto po ng mga hayop. Kaya medyo nakakatakot at nakakabigla na basta-basta tayo maniniwala sa isang salaysay, sa isang testigo na hindi po sinuri ang kredibilidad. Hindi po inalam kung ito ba ay karapat-dapat paniwalaan. Yung tipong simpleng tanong lamang, sino nga ba si Julie Dondon Patidongan? Sino nga ba si Atong Ang? Sino nga ba si Gretchen Barreto? Meron ba silang mga records in the past? Mga krimen na nagawa noong mga nakaraang mga panahon? Anong uri ng pamilya mayroon si Dondon Patidongan? Anong uri ng pamilya mayroon itong si Atong Ang? Itong si Gretchen Barreto? So, ang tinitingnan natin dito, mga kaibigan, wala tayong kinikilingan. No, pero may nakikita lang kasi akong mga katanungan din. No, may mga nakikita lang din akong mga dapat linawin dito. Ginawa kaagad na state witness itong si Patidongan. When you say state witness, involved man siya sa krimen. Dahil siya po ay isang state witness. Lahat po ng kanyang pakikibahagi doon sa krimen ay burado. Mapapawalang sala, wala pong record. Dahil nga po siya ay itinuring na state witness. So, pakinggan natin yung mga ilan sa mga revelasyon ni Patidongan at yung side din po ni Mr. Atong Ang. Kayo na po ang bahalang humusga. Always relate. Always think twice. So malaya po tayong mag-research, magsaliksik. So ang nakita ko lamang, ito po, no, si Patidongan ay tumakbo bilang mayor. Ayan po siya, number 2 po siya. So, natalo po siya nitong 2025 national election. So, pakinggan din po natin ang panig po ng abogado ni Mr. Atong Ang. So, tama naman po yung naging punto ni Mr. Atong Ang. In-interview mo yung isang tao na hindi mo kilala. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na ma-interview din muna ang inaakusahan bago mo isa publiko yung isang kwento. So yun lamang, mga kaibigan, panoorin po natin at pakinggan ang panig po ni Mr. Atong Ang at ni alias Totoy.
Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Ngayong hapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon at narito ang aking ulat. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala nang hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Kung ano raw ang kani-kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa missing sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala yung kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun, na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya,
ah, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni na Atong Ang, may 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Mahigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Sige Emil, aantabayan na natin ang iba pang update ukol sa report na ito. At sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng negosyanteng si Atong Ang, dating aktres na si Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni alias Totoy. To make the long story short, 300 million sa kanyang pananahimik. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Yes. That's why, nung May, tumakbo siya, naubos yung pera niya. Kanya siguro nagfa-fundraising ngayon. All about money. This is all about money. Umikot siya. Linapitan niya ang Atong Ang, linapitan niya ang Gretchen, linapitan niya ang other investors para nagpag-extort ng pera. No, dahil naubos sa kampanya. Dahil naubos sa kampanya. And he also wants, ang sabi niya, kapapanganak ng asawa niya. At gusto na nilang mag-abroad. Meron siyang passport, meron daw siyang visa, pupunta na sila ng States or Schengen, no? In fact, nabalitaan namin na pupunta daw sila sa Portugal. Baka ganun kayaman yan. As of last night, no, there were intermediaries and itong co-accused niya, respondent, itong Brown, yun ang ginagamit niya na intermediary. Humihirit pa, bigyan na raw siya ng 300 million para makalayas na siya, umalis na siya, no, mag-disappear na siya. What is the 300 million for? Yung mga previous cases niya, magpagtataguan niya? O itong may kaugnayan sa sabong? Itong may kaugnayan because he has held, meron nga siyang alleged affidavit, no, where he will name daw yung mga mastermind. Okay. Pero ang ginagawa niya, isa-isa niyang tinatawagan yung mga investors. At sinasabi niya sa mga investors, that includes Gretchen and 2 others who he named, no, na tatanggalin ang pangalan nila kung magbibigay sila ng pera. But all of them refused, and so all of them, aside from Atong Ang, who filed this morning, all of them through their counsels will file a similar case for extortion, threat, Right. coercion, etc., etc. No? So Because all of these people never gave him a single cent. of course, plus they are legitimate investors. They are not criminals. They're not involved in the business of killing people. Nagmi-meet pa raw. Sinasabi niya, nagmi-meeting ang board of directors para sabihin ilan ang papatayin natin ngayon, sinong papatayin natin ngayon. That's absurd. Oho, mabigat ho yung akusasyon na yun, ma'am. Opo, at magbigay siya ng evidence if he has evidence outside his hearsay. Hearsay siya eh. On the other hand, we have, in fact, we submitted this morning affidavit of 2 reliable witnesses who even
who met with, pinatawag ni Don Don to, pinatawag niya at sinabihan pa nila na sumama na kayo sa amin kasi meron daw silang gagawin na papatayin daw nila si Atong Ang and then they will rob his various residences, no? So itong dalawa naman na to, and they executed an affidavit to that effect, no? Wag daw nila, sabi nila hindi nila magagawa yan. But they were told na kung susumbong mo kami, papatayin ko kayo. So they have kept quiet. But with this happening now, they're now brave enough, no? Because it will be reopened. So ano ho mangyayari ngayon sa mga susunod na araw, attorney? Then naka-file na yan sa prosecutor's office, iraraffle yan sa korte, doon siya mag-present ng evidence. Kung meron siyang evidence. O ngayon, kung meron siyang sworn statement, madadagdagan pa ng kaso yan, perjury, no? It's telling all of these falsehoods. Versus yung evidence na isasubmit namin or na-attach namin, meron kaming affidavit ng isang attorney Carol, no? Who herself has said na siya ang linapitan para gumawa ng retraction. Because he's saying on air that he's being coerced to issue retraction. That's not correct. Siya ang nagsabing, itong Carol kasi, she is related, she's the head of the foundation, no? Because this Pitmasters, this company, has a foundation na tumutulong from the proceeds of their activities, lalong-lalo na nung COVID. So, itong Carol ang in charge ng foundation at kilala niya itong Don Don, and she can vouch na itong Don Don ang lumapit sa kanya at sinabi na i-convince mo na si Atong na magbayad na ng 300 para makalimutan na natin to at para masigurado siya na i-retract, ikaw na ang mag-draft because Carol is a lawyer, no? Yeah. So she drafted it and showed it to them, and they even amended it. So it is absolutely false to say na pinipilit siya na mag-retract. He was the one who said draft the retraction on condition na bibigyan siya ng 300 million. From Atong Ang lang yan. Hindi natin alam magkano hiningi niya kay Gretchen, magkano hiningi niya sa ibang investors. Kanya nung walang pumayag na magbigay ng blackmail na hinihingi, kanya siya nag-on air at sinasabing niya mastermind lahat ang mga ito, no? Oo. Sila Atong, sila yung dati niyang kaibigan. Anyway, so to make the long story short, 300 million sa kanyang pananahimik. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Yes. Kasi ready na raw siya. He will disappear immediately with his wife and family. Kanya, yung sinasabi niyang natatakot siya because nati-threaten pati yung familya niya, that's not correct. He, in fact, has threatened the family of Atong. No? The other thing is, he's saying he doesn't have the capacity to threaten. That's not true. Opo. Miski na siya yung farm manager, meron siyang kanyang parallel illegal activities. Gumawa rin siya ng sarili niyang business. Siguro niya binabayaran yung mga pulis na yan. And I'm surmising, I don't have evidence to this effect. No? Kasi yung paano siya nakakuha ng pera, enough to run for mayor. Paano siya nakaamas ng private army? He has at one time, all the time, at least 16 bodyguards daw around him, no? And of course, he also has unlicensed firearms, no? So that to me is a private army. If there is anyone who has the capacity to carry out the killings, the disappearances, is somebody who has direct contact. Kasi itong mga tao na disappear, under him yan eh. Oh, wow. Lahat ng mga taong yan, whether Lipa, whether Batangas, whether Laguna or Manila, they were all under his supervision and control. Mga employees siya. Mga hinire niya yan. Siya ang in charge ng hiring, ng firing, lahat ng operations. Daily operations is under him.
to say So that those who are missing were directly under his supervision? if yes, because they were not under the investors group. No. Kasi siyang nagsasabi ng meron pa siyang alam na number eh. How would he even know the number of people missing? More than 100 daw ang missing. How would he know if he were not under their control? If he were not his employees? If he were not working under him? Meron pa siyang number. How would an Atong Ang and the Board of Investors know that number? How would they even know these people or the families, no?